siya muling nabuhay. Amen? Bakit siya naging good news? Bakit good news yun? Lahat naman tao namamatay. Okay? Namatay siya, pero siya'y muling nabuhay. No? At bakit siya namatay? Lahat ng mga tao ay namamatay. Yung kanyang kamatayan ay para kabayaran ng iyong kasalanan. Amen? Ikaw, makasalanan ka. Pag namatay ka, in your sin, hindi ka na mabubuhay. Na the same, mabubuhay ka na sa impyerno. Forever and ever. Actually, hindi mo sasabihin, mabubuhay ka ron eh. Doon ka, magsasuffer, makokondema ka ron for eternity. Yan ang life, yan ang death. Kaya sabi ng Bible, dalawang uri ang kamatayan eh. Alam niyo po ba yun? There are two types of death. Ano yung isa? 6 feet under the ground. Mamatay ka, lahat tayo namamatay. Tapos ililibing ka. Ano yung pangalawa? Tingnan natin kasi sa Revelation 18:21. Okay, hindi tayo nangungula, no? Tayo ay biblical. Revelation 18:21. Ang sabi niya, saan ba yun? 21:8, sorry. 21:8 or 21:18. Doon sa mga duwag. 21:8, no? Tama, ano yun? Yes, di pala. 21:8 sa Tagalog siya. Ito po yung second death. Kasi hindi tayo hayop eh. Ang hayop, isang kamatayan lang yan. Pag ang aso, nabuhay siya ng 10 years, tapos namatay siya, i-cremate mo siya, kaya libing mo siya, wala na yung aso niyan. Pero ang tao, namatay siya 80 years, 70 years, o anumang taon, nilibing siya, tapos after that, mayroon pa eh. Sana akong wala na. Ang sabi, ngunit sa mga duwa, okay? Sa mga hindi mananampalataya, yun ang reason bakit namamatay ang tao. At sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao. Sabihin mo siguro, hindi ako mamamatay tao. Baka sabihin mo rin, hindi ako duwag. Pero alam niyo po, lahat naman tayo may karuwagan eh, no? Bawa yung, kung saan ka natatakot, baka hindi ako natatakot. Sino po yung natatakot sa multo? Matapang kayo sa mga multo, no? Ako, natatakot ako sa multo. Di ba? Pero sino yung natatakot sa naniningil ng utang? Di ba? Natatakot tayo lahat dyan. Ibig sabihin, ang ibig ko na sabihin, lahat tayo may kinakatakutan. Amen. Hindi man pare-parehas, lahat tayo may kinakatakutan. Okay? Sa mga duwag. Actually, ang duwag na to, ayaw nilang harapin ang katotohanan. Okay? Pwedeng ganon. Mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakyapid, at sa mga manggagaway. Alam niyo saan ang manggagaway? Mangkukulam. Okay, sa Pangasinan, daming ganyan. Nag-mission kami doon for 9 years. Ang tatay ko, daming mangkukulam. Minsan, kakwentuhan mo sa, kung tatambay-tambay ka, mangkukulam na pala. Okay? Mga albularyo ang tawag eh. Albularyo po, mangkukulam yan. Sino po nagpapa-albularyo rito? Okay, bro, nagpa-albularyo ka ata. Mangkukulam yan, brother. Okay? At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa Pampanga, lalo sa Apalit. Ano ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Lahat ng pinaparangalan mo, sabi na, din naman namin sinasamba yan eh. Hindi mo sinasamba. Masyado mo siyang pinaparangalan. Tapos sabi mo, hindi mo sinasamba. Tapos kinakausap mo pa nga. Di ba? Lahat ng bagay na binibigyan mo ng honor aside from God or above sa Diyos ay idolatry. Ay lalo na yung literal na idolatry, meron kang Diyos-Diyosan. Sikat tayo dyan, tayo mga Pampangan. Lalo na rito sa Apalit. Okay? Lahat ng mga mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So dito pa lang po, may tama na tayo lahat, no? Tapos sabi niya rito, at sa lahat ng mga sinungaling. Alam nga sabihin mong hindi ka pa nagsinungaling. Pagka sinabi mong ikaw hindi ka pa nagsinungaling, nuknukan ka lang na sinungalingan. Okay? Number 1 kang sinungaling. Pagka sinabi mo hindi ka nagsinungaling, kasi lahat naman tayo nagsisinungaling. Lahat ng mga sinungaling
ang kanilang bahagi, ibig sabihin ang kanilang portion, ang kanilang destiny, ang kanilang patutunguhan. Ano ang kanilang patutunguhan? Dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Implied, impyerno. Amen? Yun o. Impyerno yan. Nagniningas sa apoy at asupre. Bakit may apoy na, may asupre pa? Yung apoy nga lang, ayoko na eh. Ba't may asupre? Ano pinasupre? Hindi ang ginagamit doon sa pang-inang eh. Sa welding. So kung mainit na yung apoy, mas mainit pa yung asupre. Ang sabi, na siyang ikalawang kamatayan. See? Merong first death, 6 feet under the ground, and then merong impyerno, kung saan may apoy at asupre. Tapos bababasa mo sa Marcos, may mga uod hindi namamatay, may apoy din namamatay, si Satanas hindi namamatay, doon siya, ikaw hindi namamatay. Ibig sabihin hindi namamatay, hindi annihilate, hindi nawawala. Kasi sunugin mo yung kahoy, mamaya-maya, wala na yan eh, di ba? Doon, nasusunog ka, pero ando ka pa rin. Forever and ever, nararamdaman mo ang pain. Okay? Lahat ng gumagawa nito. Amen? Therefore, lahat tayo ay ang ating bahagi. Lahat tayo, no? Walang exemption. Sabagat tayo lahat ay nagkasala, ang ating bahagi ay sa impyerno. Okay? Balik mo ngayon doon sa Romans. Ito po yung, kaya nga, ebanghelyo siya. Amen? Doon sa Romans verse 25 na pa tayo siya. Ayun. Okay? Yun ang ibig sabihin ng ebanghelyo. At ngayon, sa Kanya, na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo. Ang Diyos, pwede niya tayong patibayin dahil kasi sa Kanyang ebanghelyo. At bakit sinabi Pablo ang aking ebanghelyo? Ibig sabihin po kasi niya, si Pablo ang nangaral ng Gospel of Grace. Yan natin kinuha ang ating church. Ang pangalan natin dito sa church na, The Gospel of Grace Church. Si Pablo, sabi niya, ang gospel ng mabuting balita, ang mabuting balita ng biyaya. Okay, biyaya, mabuting balita, ebanghelyo. Ang magpapatibay sa inyo at pangangaral ni Jesucristo. Actually, sa English, pangangaral, preaching of Christ. Pangangaral kay Jesus Christ. Pinapangaral natin si Jesus Christ. Amen? Sa GGC po, isa lang ang ating pinapangaral dito, si Jesus Christ. Okay? Si Jesus Christ po ang ating pinapangaral, the Lord Jesus Christ. Jesus is Lord. Napakagandang word nun eh. Napakagandang phrase, Jesus is Lord. Siya'y Panginoon. Siya'y Savior. Amen? Therefore, good news yan, no? Ikaw na makasalanan, ikaw na papunta sa impyerno, may magliligtas sa iyo kung hindi ka paligtas. Kung tinanggap mo naman si Jesus Christ, may nagligtas na sa iyo. Amen? Ano yung nagligtas sa iyo? Yung kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, at yung kanyang pagkaupo, ascension niya sa langit. Yun ang good news. Yung good news na yan ay one sweeping action yan eh. Si Jesus Christ ay namatay para sa iyong kasalanan. Si Jesus Christ ay inilibing para sa iyong kasalanan. Inilibing, tapos si Jesus Christ ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Amen? Yan po ang good news. At dahil doon, maliligtas tayo. Dahil doon ay maliligtas tayo. Tingnan mo muna sa 1 Corinthians 15. I-define natin ang salitang ebanghelyo. No? Gusto po mga kapatid, meron pa tayong dalawang guest ngayon. Si Edna, tama ba? Ayun, no? Eden, at saka pangalan niyo po? Jade. Jane? Jade. Oh. First time niyo po rito, no? Okay. Magkakilala po kayo ni Eden? Hindi rin, no? Okay. Good. So, sila po ay nag-walk yan sila. Taga dito rin po kayo sa atin? Very good. Okay, good. Dito sa phase 1 po. Okay. So,
Welcome po kayo dito sa ating pananambahan. Ngayon, gusto ko pong i-share sa inyo dito sa GGC kung ano yung, kasi baka pumunta kayo dito, tingnan nyo kung ano yung pinapangaral namin. At i-assess nyo. Ang pinapangaral namin dito si Jesus Christ, ang gospel. Ang good news. Kaya ang tawag po wala pa lang tayong pangalan, the Gospel of Grace Church. Ang mabuting balita ng biyayang iglesia. O iglesia ng mabuting balita ng biyaya. Sabi niya po rito, Juan Gishawan. Okay. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid. Okay? Ang sinusulatan niya rito mga believers na, isang iglesia, ang Korinto. Ang ebanghelyo, naalala nyo kanina, ito yung sabi ni Pablo sa Roma. Si Pablo rin ang sumulat sa Korinto. Nasa inyo yung aking ipinangaral. So, ito yung pinangaral. Ito yung pinangaral niya. Pablo, ang pinapangaral niya isa lang. Sabi nga niya, I preach nothing but Christ crucified. Yun ang gospel. Si Kristo yung namatay para sa ating kasalanan. Yan ang kanyang pinapangaral. Amen? Hindi niya pinapangaral yung mga Mosaic law. Kasi para sa Israel yun eh. Ang pinapangaral niya ay gospel, good news. Kasi hindi naman tayo mga Israelita. Tayo mga hentil. Ang ebanghelyo, although ang gospel ngayon sa panahon natin, para na rin sa mga Hudyo. Ang ebanghelyo na sa inyo yung aking pinangaral, na inyo namang tinanggap, na naman inyong pinananatilihan. Ibig sabihin, important ito, tanggapin mo at huwag mong baliwalain. Amen. Ang gospel. Ano yung gospel? Jesus Christ. Actually dito, ibabanggitin yan eh. Sa pamagitan naman itong gospel, ligtas kayo. Anong nagliligtas? Yung gospel. Saan tayo liligtas ng gospel? Doon sa nagdagatang nagniningas na apoy at asupre na pinag-usapan natin kanina. Sa pamamagitan nitong gospel na to, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ibig sabihin, siniseryoso nyo to. Amen? Hindi lang ito one of the teachings o turo na kukunin ninyo. Ito yung isa lamang sa mga turong kukunin ninyo. No. It is the teaching. It is the doctrine. Ito yun. Ito na yun. Amen. Pahalagahan ninyo. Amen. Kaya nung ipinangaral ko ang gospel sa mga kapatid dito sa GGC, pinangalagaan nyo po ba? Tinanggap nyo. Ibig sabihin dito, tinanggap nyo, Inyo namang tinanggap. Kasi, nasa iyo yun eh. Ikaw ang magdi-decide kung tatanggapin mo o hindi. Hindi namin pwedeng i-pwersa sa inyo. Amen. Kasi ang tao meron siyang free will. Hindi naman po kayo siguro pinilit na pumunta rito. Praise God. Baka kinausap kayo ng Holy Spirit, minove kayo, tapos nagdesisyon kayo na pumunta rito. Kaya dito, ito yung tinanggap. Ito po ba yung tinanggap na ninyo, mga guests natin? Ang gospel na ito. Meron na kayong experience na ganito. Ang tanong ko sa mga member namin po rito, kailangan masagot mo itong at least 3 tanong para mapatunayan mo na sa iyo na to. Una, gospel ba ang pinangaral sa iyo? Tulad ni Pablo. Si Pablo kasi wala na siya ngayon eh. Ano yung gospel? Jesus Christ ay namatay, nilibing at uling buhay. Baka ang pinangaral sa iyo, healing. May sakit ka, papagalingin ka. Hindi gospel yun. Although mga ministry ni Jesus Christ yan, pero ang gospel kasi nagliligtas eh. Kaya sabi din ni Pablo sa Roma 1:16, hindi ko ikinahihiya ang gospel, ang mabuting balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, una sa mga Hudyo, ganun din sa mga Griego o tayo. So, unang tanong, gospel ba ang pinapangaral nung nangangaral sa iyo? Tulad ng pinapangaral ko ngayon, actually, I am preaching the gospel now. Amen? Right now, I'm just preaching the gospel. Pangalawang tanong, kailan? Diba? Kailan yun? Kasi kailangan may specific ka. Kailan yun nangaral? And then, papaano?
Ginawa mo bang tumanggap ka? Kasi sabi niya, tinanggap eh. So kailangan, tapos sa John 1:12, ang ngunit sa kanila, ngunit sa lahat ng sa kanya nagsitanggap, ay pinagkalooban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsampalataya sa pangalan ni Jesus. So kailangan, tatanggapin mo. Amen? Hindi pwedeng andyan lang. Inaamoy-amoy mo lang. Halimbawa, actually, after ng ating Lord's Supper, meron tayong merienda. Libre po yun, huwag kayong mag-alala. Ngayon, pwede mo naman niyang tanggihan. Okay, actually, for your information, baka makita niyo ako mamaya, hindi ako kakain. Naka-fasting ako ngayon. Hindi ako kakain. Kasi nasobra na akong pagkain kahapon eh. Meron na kaming fellowship, meron pa kaming dibong pinuntahan. So, nasobrahan ako. Ang ginagawa ko pagka nasobrahan ako, hindi mo na ako kakain ngayon. So, tatanggihan ko ang merienda mamaya. Amen? Kasi, desisyon ko yun. Ang merienda mamaya, pwede mong tanggihin yan. Okay? Ang gospel, pwede mo rin yan tanggihan. Walang pilitan. Pagka binigay sa yan, pwedeng amoy-amoy mo yan, pwede mong titikman-tikman yan, pero hindi mo pa yan kinakain. Kailangan talagang i-absorb mo yan. Kainin mo yan, at lunukin mo yan para mapakinabangan mo yan. Amen po ba? Ganun ang gospel. Tatanggapin natin. Amen? Ang sabi rito, matyagaan nyo ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban ng kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Pwede pala yung mga tao na nananampalataya ng walang kabuluhan. Paano yun, Pastor? Paano malalaman ngayon kung aking pananampalataya ay may kabuluhan o wala? Di ba magandang tanong yan? Gusto nyo ba may kabuluhan o walang kabuluhan? Di ba dapat may kabuluhan? Sa kasal lang eh. Paano ka sigurado na ang iyong kasal ay valid? Pagka valid, may kabuluhan, no? Pagka invalid, walang kabuluhan. Ba't ka pa nagpakasal? Bumili ka ng magandang damit, sinagot mo yung taong ito, tapos parang yung kasal mo, invalid. Eh, kung invalid pala ang kasal natin, wala na tayo magpakasal. Kung pala ito'y walang kabuluhan, bakit pa natin gagawin? Kailangan may kabuluhan. Tama po ba? Ngayon, ang mga tao, they do not do it seriously. Parang isang experience lang nila sa maraming karanasan nila sa buhay. Delikado yan. Kasi, pagka ito po, warning ko sa inyo, kaya na tayong mga matagal ng Christian, kung hindi pa ninyo ito talaga pinag-isipan ng mabuti, pagka ito ay walang kabuluhan, yuhulog ka sa impyerno ito. Amen? Mahuhulog ka sa impyerno. Kahit na linggo-linggo pinag-uusapan natin dito si Jesus Christ, pero hindi pala, wala palang kabuluhan ang iyong pananampalataya, saan ka pupunta? Impyerno rin. Si Jesus Christ ang pinapangaral. Gospel ang pinapangaral. Ba't ka nahulog sa impyerno? Kasi nga, walang kabuluhan. Ayaw natin yun. Ayaw natin na ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Paano po nawawalang kabuluhan ang iyong pananampalataya? Una, yung ang tanong ko, baka hindi naman gospel ang pinangaral sa iyo. Amen? Baka kasi maraming mga, ito po, no? Sa palengke, pumunta ako sa palengke, taga-Pasig kami, palengke. May nangangaral. Alam niyo kung ano pinapangaral nung nangangaral? Bible ang hawak eh, meron pa nga siyang pulpito eh. Ang pinapangaral ay offering. Nangangaral ang offering, yung mga tao hindi pa naman saved. Kung mag-offering yun, halimbawa na-touch kasi ang ganda ng magsalita, totoo naman sasabi niya. Sabi niya, makibahagi tayo sa gawain, participation, natatouch ako, may matouch, magbibigay. Tanong ko, maliligtas mo ba yung taong yun? Di naligtas. Bakit? Offering ang pinangaral eh. Hindi naman gospel eh. Amen po ba? Ano yung gospel? Jesus Christ ay namatay, nilibigan muli na buhay. Pinapangaral niya ay offering. Halimbawa, na-touch yung isang tao doon. Di pa safe. Tapos nag-offering siya. Tapos feeling niya, ligtas na siya. Tapos umaatin lagi doon sa mga nangangaral nila kasi silang nakapangaral eh. Doon sa chapel nila, puro offering pala ang pangangaral doon. Pera-pera ang dating. Kaya nga ito yung inaaral dito, sabi, ang kanilang Panginoon ay ang kanilang tiyan. Marami pong ganyan. Ang mga pastor, ang dami ngayon, ang kanilang Panginoon, ang kanilang tiyan. Kaya ako, pastor, tinatanggal ko yung tiyan ko. Hindi, biro lang. Ibig sabihin ng kanilang self-interest. Pera-pera.
Ginagawa po ng business alam mo, ang malaking business ngayon, walang tax yan eh. Pagka dumami ang membro mo, mag-offering lang yan ng, tapos yung 10% pa, pinipili nila 10%, ang daming pera niyan. Ang palaging pinapangaral, offering. Ako nangangaral din akong offering, pero sinasabi ko, hindi yan ang way of kaligtasan. Ang way of kaligtasan ay ang gospel. Amen po ba? Sabi rito, siyang magliligtas sa iyo kung, sabi niya rito, may condition eh. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung, okay, through this, because of the gospel, Jesus Christ died, buried, resurrected, and ascended to the heavens, you will be saved by this. Kung ligtas kayo, kung, ano yung condition? Kailangan may condition. Kung matiyaganin yung iingatan ang salitang ipinangaral ko. Actually, sa kapatid ng Bernard, hanggang ngayon, inuulit-ulit niya gospel doon sa kanyang binabible study. Kasi ayaw natin yung walang kabuluhan. Kasi pwedeng going with the flow eh. Tama? Nakikisamba ka, masarap dito, ang saya dito, okay dito, pero ikaw pala ay hindi ka pa talaga ligtas. Pwede po yun. Kaya gusto natin ay ayos lahat. Kaya maganda, inasikaso natin ating sarili. Ligtas kayo kung watyagaan nyo, iniingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsampalataya ng walang kabuluhan. Ano pa yung walang kabuluhan? Hindi gospel ang pinapangaral. Baka nga yung pastor, hindi pa Christian eh. Alam nyo ngayon, kung marunong ka lang magsalita, pwede ka na magtayo ng chapel eh. Pwede ka na magtayo ng church. Baka religyoso lang, magaling lang mag-talk. Pagkatapos, walang gospel na pinapangaral. Tapos, hindi kung, pangalawa, tinanggap mo ba? Una, gospel ang pinangaral sa iyo, kailan? At pangalawa, tinanggap mo. Para po bang birth certificate? No. Sa birth certificate, anong mababasa niyo sa birth certificate? Andan yung saan, di ba? Ando po yung saan, yung when? Saan yung pinanganak? Hospital. Oras. Date. Di ba? Kasi kung wala yun, ay singaw ka. Hindi ka, non-existent ka. Ibig sabihin, talagang meron po siyang detalye. Saan mo tinanggap? Ako, nung tinanggap ko ang Panginoon Jesus, testimony ko, 9 years old po ako. Umuwi ako sa bahay, sa isang upuan, umuwi ako, tinanggap ko ang Panginoon. Kasi tinuturo na kami ng tatay ko, bata pa kami, 6, 7, 8, tinuturo na kami ng gospel eh. Jin, tanggapin mo si Jesus Christ, mahal ka niya, namatay siya sa krus para sa iyo. Nilibingan mo rin ang Hindi ko siya pinapansin kasi bata pa kami. Nung naglalaro kami gaya sa bukid, yung mga kalabaw dyan, dumating yung isang kaibigan namin. Sabi niya, nabasa ko, sabi niya, sa impyerno pala. Hindi namamatay ang mga uod. Hindi namamatay ang apoy. Ang mga taong pupunta ro, sabi, araw at gabi, masusunog. Ako, natakot ako. Umuwi ako sa bahay, alas 12. Doon nga sa upuang yun. Alam ko na ang aking tinanggap. Bakit? Tinuturuan ko ng tatay ko. Kaso ayoko pupunta sa impyerno, so na-motivate ako ngayon, natanggapin ko ang Panginoon. Na-motivate ako, seryosoin ko ang Ebanghelyo. Amen? So ginawa ko, nag-desisyon ako, tinanggap ko. Nakalimutan ko na lang ang buwan. Pero 1979 yun, 9 years old ako. Amen? Kayo po ba meron kayong ganun date? Kailan? Hindi pwedeng, sis, bilang kailan ka pinanganak? Anong birthday mo? Alam niya kagad. Anong araw? Anong date? July ano? Yung buwan, yung year, huwag na natin pag-usapan. Pero at least, yung meron kang, may specifics, no? Natatakot ka na, akala mo, tatanong mo pa yung year, no? Huwag na natin pag-usapan yun. Okay? Kasi, alam ko kayo mga babae. Sige, yung mga lalaki. Ikaw, bro, ito, walang, anong birthday mo? March 13. See? May specifics. Hindi yung, kailan ka pinanganak? Teka, siguro March 30 to January. Pwede bang ganon? Parang meron kang, kailan ka pinanganak? March 30 to April. April 15. Pwede bang ganon? Wala lang. Merong oras, may araw, may specific date and place. Tama po ba? Yun ang kapanganakan mo eh. Kaya nga sabi, born again. Yan, sister, born again eh. Kaya nga, born again,
Yung isa physical, yung isa spiritual. Kailan ka pinanganak spiritual? Dapat alam mo. Kasi alam mo yung physical mong kapanganakan. Ba't hindi mo alam ang iyong spiritual na kapanganakan? Kung hindi mo alam, baka hindi ka pa born again. Amen mo ba? Sapagat ang born again ay yung born from above. That's heavenly. Born from the earth, yung pinanganak ka ng nanay mo. At yung pinanganak sa nanay mo yan, galing ka rin sa lupa ka rin babalik dyan. Pero kung pinanganak ka sa langit, ay doon, pupunta ka sa langit. Amen po ba? Kailangan alam natin yun. Ako, nakakalimutan kasi bata pa ako noon eh. Pero alam ko, 1979. At saka summer. Ba't nasabing summer? Kasi andun kami sa mga bukid eh. Okay? Ayan, tinanong kita bro, no? March 30, 1980? Kailan naman ang iyong spiritual birth? Ako, yan ang, lalo tayo spiritual. Anong date? Anong ito? Yan. Okay. Saan yan? Sa Arabia? Oh, doon sa pinuntahan ka po? Doon ka na, sa church doon? Okay. Doon ka nagdesisyon. Habang nangangaral sa pulpito? O umuwi ka muna sa bahay? Praise God. Okay. So yun, dapat meron po kayo desisyon. Ngayon, this day, sabi nga ng mga apostol, si Pablo Riat nagsabi, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung hindi nyo pa alam, ngayon, ang araw, pwede kayong tumanggap ngayon. Habang nagsasalita ako, tanggapin niyo ang Panginoon. Magpa-born again kayo. Born from above. Tanggapin niyo si Jesus Christ. Kasi mahirap po mapunta sa impyerno. Okay? Doon ay wala ng katapusan. Sa pamagitan ng ligtas kayo, verse 30 siya, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ito yung Ebanghelyo. Ang akin namang tinanggap, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. That is good news. At siya'y inilibing. At siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay si Pedro at saka sa 12 alagad. Ito po ang ating gospel. Amen? Pagkat tinatanong kayo, ano yung gospel? Jesus Christ died, buried, rose again, ascended to heaven. Ginawa niya yan para sa iyong kasalanan. Ginawa niya yan dahil mahal ka niya. Ayaw ka niyang mapahama. Pang sa ganon, meron kang buhay na walang hanggan. Nang sa ganon, ang iyong pananampalataya ay may kabuluhan. Amen? So, tiyak. Isa, tapusin na natin sa Romans, verse, praise God, ako po'y natutuwa. Masaya-masaya po ako ngayon. Today, tapos na ang Romans. Itong gospel na itong pinag-usapan ko, diniscuss ko napakahaba-haba. Sa panahon ng Old Testament, yan ay mystery. Kasi wala pa si Jesus Christ at that time. Dapat nahayag ngayon, sa panahon natin, New Testament. At sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, hinula na rin yan eh. Pero hindi nila maunawaan at that time. Halimbawa sa Isaiah 53. Ayon sa ipinagutos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, lahat ngayon, mga hindi lang Mudyo. Tayong mga Pilipino, Amerikano, lahat ng hentil, upang magsitalima sa pananampalataya. Sa English, obedience of faith. Ibig sabihin ng obedience of faith, tatanggapin mo si Jesus Christ. Susundin mo yung pananampalataya mo, tanggapin mo si Jesus Christ. Amen? Amen ba ba? Obedience of faith. Sa isang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Yesu Kristo, na sukma kaniya ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. 2.5 years. Mga 2 years and 8 months. Tama ba? 8 months. Siniris natin ang Romans. Natapos tayo ngayon. Kaya yung dalawang visitor natin, imagine, natapos yung Romans. Nararating lang ninyo. So, pwede nyo balikan ngayon ng Romans. Ngayon, isiris natin ang 1 Corinthians.
Bakit, Pastor, sinisiris mo yung mga turo ni Pablo? Alam mo, pwede natin seriousan dyan ng problema. Kasi si Pablo, siya ang apostol ng mga Gentil. Amen? At siya lalo na sa Roma, at sa mamaya sa Corinto, yung mga dapat nating ugaliin o paniwalaan sa loob ng iglesia. Ito po hindi iglesia to, ano? Ang chapel, hindi to iglesia. Ang iglesia ay kayo. Okay, kayo. Pwede bro, wala pa sila madam. Hindi pala na. Okay, good. So tayo ang iglesia. Ang iglesia ay the building. Ang iglesia ay kapulungan ng mga tao. Amen? So ang Roma, ang kanyang tuturo ay para sa iglesia. Tapos ang Corinto, para sa iglesia. Amen? So panalangin niyo po na maging, hindi naman siguro kasing tagal, pero kasi hindi naman tayo nagmamadali tulad ngayon. 3 talata lang yung bro. Actually, 6 na talata, yung greeting sa kayong benediction. Pero almost nag 1 hour ako. Usually, ang ating Sunday School 30 minutes lang. Gusto ko lang kasi ngayon re-emphasize ang gospel, ang good news. Amen? Alam niyo ba kung saan nagsimula ang Roma? Kasi alam mo ba kung saan nagsimula ang Roma? Gospel. Sabi niya, hindi ko kinaiya ang mabuting balita. Tapos, tinapos niya sa gospel. Amen? Para sa kapurihan ng Diyos Ama. So, napakasarap, no? Natutuwa po ako. Binigyan natin si Jesus Christ ang ating patience, siyang ating tiyaga for 2 and 7 months. Naral natin. Ako dati, alam niyo pala bro John, bro Bernard, nag-attempt na rin tayong mag-series eh. Sabi ko, i-series natin ng Ephesians. Kasi hindi natin natatapos. Kasi nangangailangan talaga ng concentration at disiplina. So yung disiplinang yan, yung concentration na galing sa Panginoon. Amen? Okay po ba sa inyo na i-series natin ng Corinthians? Amen? Para dire-diretso, no? Sige, manalangin tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat sa napag-usapan namin ang aming Panginoon Jesus. Ang mabuting balita na siya'y namatay para sa aming mga kasalanan, siya ay inilibing, siya ay muling nabuhay sa 3 araw, at siya ay umakyat sa kanyang trono. Ngayon, nasa kanyang trono siya nakaupo, interceding, praying for us. Panginoon Jesus, salamat po. Panginoon, kayo ang aming Lord. Nandidiyan po kayo sa inyong trono. Iniwanan niyo ang banal na Espiritu sa aming mga puso, tinatakang kami. Sa aming pananampalatayang hindi walang kabuluhan. Sa aming pananampalatayang may kabuluhan. Ang banal na Espiritu ay tumatak sa puso namin. Hindi na po siya aalis. Salamat po, Panginoon, sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo ay sumamba sa Diyos.